Ang pagtunog ng cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa ang pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Napabalikwas ng bangon si Hana de Leon. Kinakapa ang telepono sa dilim. Ang puso niya'y agad na kumabog ng mabilis at malakas. Iisang tao lang ang tatawag sa kanya sa ganitong oras. "Hello? Doc?" Sagot niya. Ang boses ay garalgal pa dahil sa antok at sa biglaang paggising. "Miss De Leon?" Tumugon ang boses sa kabilang linya. Pormal at walang emosyon, na lalo lang nagpatindi ng kaba sa dibdib ni Ana. "I'm sorry to call you this early, but you need to come to the hospital. Your father's condition." It took a turn for the worse. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang mga katagang, "A turn for the worse." Wala nang palit damit. Hinablot lang niya ang kanyang pitaka at ang susi at kumaripas ng takbo palabas ng kanyang maliit na apartment. Pakiramdam niya ay hindi siya humihinga habang nasa loob ng taxi. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ng Quezon City ay naghahabulan sa kanyang paningin, kasabay ng nagwawalang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Isang tanawin na naging pamilyar na sa kanya sa loob ng nakalipas na mga buwan, ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng panganib. "Anong nangyari, Doc?" Halos pabulong na tanong ni Ana sa doktor na naghihintay sa kanya malapit sa nurse's station. "His liver is failing, Miss De Leon." Rapidly, paliwanag ng doktor. Ang mukha ay seryoso. "We tried to manage it, but it's no longer responding to medication. He needs a transplant. Immediately." "Transplant?" Nagpaulit-ulit ang salita sa isip ni Ana. Alam niya na ito ang kahahantungan ng sakit ng kanyang ama, pero hindi niya inasahan na ganito kabilis. "Magkano po yon, Doc? Magkano ang kailangan?" Tiningnan siya ng doktor ng may halong awa. "The procedure, the aftercare, the donor liver. You're looking at around 10 million pesos, Miss De Leon." 10 milyon. Napahawak si Ana sa malamig na pader ng ospital para suportahan ang sarili. Paikot-ikot ang kanyang mundo. 10 milyon. Saan sa lupa siya kukuha ng ganoong halaga? Ang kanyang kinikita sa pagtatrabaho sa isang maliit na flower shop ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At sa mga gamot ng kanyang ama, wala silang ari-arian. Wala silang maipagmamalaking yaman. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng kama ng kanyang ama, si Tomas de Leon, ang kanyang tatay, na dati isang matipuno at malakas na construction worker. Ngayon ay nakahiga, maputla at payat, napapaligiran ng mga aparatong walang tigil sa pag-beep. Hinawakan ni Ana ang kamay nito. Malamig, napakalamig. Naalala niya ang mga kamay na iyon noong bata pa siya, magaspang dahil sa trabaho, pero laging mainit at puno ng kalinga kapag hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga kamay na iyon ang nagtayo ng kanilang maliit na bahay, nagbuhat sa kanya kapag nadarapa siya, at nag-abot sa kanya ng baon araw-araw. "Tay, lumaban ka po, ha?" Bulong niya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. "Gagawa po ako ng paraan. Hindi kita pababayaan, Tay. Pangako." Ngunit ang pangako ay parang hangin na walang bigat. Paano? Saan? Nagdasal siya sa lahat ng santo na alam niya. Nagmakaawa siya sa isang himala. Ngunit ang tanging sagot na kanyang natanggap ay ang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa humihinang tibok ng puso ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, mukhang propesyonal, at may dalang isang itim na briefcase. Hindi siya pamilyar dito. "Miss Hana de Leon?" Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at formal. "Ako nga po," sagot ni Ana. Pinupunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. "Ako si Attorney Reyes." Pagpapakilala nito, hindi man lang nag-abalang ngumiti. "May dala akong isang alok para sa'yo." "Alok? Pasensya na po, sir, pero wala po akong panahon para riyan," tanggi ni Ana. Ang atensyon niya ay nasa kanyang ama.
I think you'll want to hear this, Miss De Leon, pagpupumilit ng abogado. This concerns your father's 10 million peso hospital bill. Natigilan si Ana. Tumingin siya sa abogado. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Paano nalaman ng estrangherong ito ang halagang iyon? Inilapag ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase sa isang maliit na mesa at binuksan ito. Kumuha siya ng isang makapal na folder na puno ng mga dokumento at iniabot ito kay Ana. Ang kliyente ko, panimula ng abogado, ay handang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Ang liver transplant, ang private room, ang pinakamagagaling na doktor, ang recovery, at aftercare. Lahat. Walang kulang. Pakiramdam ni Ana ay nabingi siya. Ang talaga po? Anong kailangan kong gawin? Anong kapalit? Alam niyang walang bagay na libre. Lalo na ang isang himalang nagkakahalaga ng 10 milyon. Binuklat ni Attorney Reyes ang folder sa unang pahina. Itinuro niya ang titulo ng dokumento, nakasulat sa malalaki at formal na letra. Ang kailangan mo lang gawin, Miss De Leon, ay pirmahan ito. Yumuko si Ana para basahin ang mga salita. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi iyon isang loan agreement. Hindi iyon isang kontrata sa trabaho. Ang nakasulat doon, malinaw na malinaw, ay kasunduan sa pagpapakasal, marriage agreement. Ano to? Nanginginig na tanong ni Ana. My client is a very private man, Miss De Leon. He is in need of a wife for personal and business reasons. In exchange for 1 year of your life as his wife, he will save your father's life. Diretsong sabi ni Attorney Reyes. It's a simple transaction. Simple? Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang transaction? Ang kanyang buhay? Ang kanyang kinabukasan? Ipagpapalit niya sa isang kasal, sa isang taong hindi niya kilala? Sino? Ang pangalan niya ay Marco Imperial. Kahit sa gitna ng kanyang pagkalito, pamilyar ang pangalang iyon. CEO ng Imperial Holdings, isa sa pinakamalaking construction company sa bansa. Palaging nasa balita, nasa mga business magazine, isang bilyonaryo, isang taong nabubuhay sa isang mundong hindi niya kailanman maaabot. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isinaayos na ng abogado ang isang mabilis na pag-uusap. Kinabukasan, dinala siya sa isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Ang opisina ni Marco Imperial ay mas malaki pa sa buong apartment niya. Mula sa salaming pader nito, tanaw ang buong syudad. Nakaupo si Marco Imperial sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit at ang kanyang buhok ay maayos na nakaspetrolyo. Hindi siya ngumiti nang pumasok si Ana. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang mga mata, na para bang sinusuri ang isang bagay na bibilhin. So, you're Hana De Leon, sabi nito. Ang boses ay mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Hindi iyon tanong, kundi isang statement. Walang nagawa si Ana kundi tumango. Attorney Reyes explained the terms. Tumango ulit siya. Good. I expect you to uphold your end of the bargain. Be a wife in public when needed. Stay out of my personal affairs. After 1 year, the marriage will be annulled. You will receive a separate settlement. Any questions? Naramdaman ni Ana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na isa siyang demonyo na walang kaluluwa. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang tunog ng makina sa ospital, ang 10 milyong piso, nilunok niya ang lahat ng kanyang sasabihin. Wala po, pabulong niyang sagot. Then, we have a deal, sabi ni Marco, at ibinalik na ang tingin sa mga dokumento sa kanyang mesa na para bang tapos na ang usapan at wala nang halaga si Ana. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Ana ang sarili na nakatayo sa loob ng isang maliit at walang lamang opisina ng isang huwes. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hiniram lang niya, walang bulaklak, walang mga bisita, walang musika,
Ang tanging naroon ay siya, si Marco Imperial, na nakatayo sa tabi niya na parang isang estatwa, si Attorney Reyes, at ang hukom na mukhang naiinip na. Ang seremonya ay mabilis at walang buhay, isang palitan ng mga salitang walang kahulugan. Do you, Marco Imperial, take Hannah de Leon to be your lawfully wedded wife? I do, sagot ni Marco. Ang boses ay matigas at walang bakas ng kahit anong damdamin. Do you, Hannah de Leon, take Marco Imperial to be your lawfully wedded husband? Tanong ng huwes. Tinitingnan siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Napatingin si Ana sa lalaking katabi niya. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa malayo, na para bang iniisip ang mas mahahalagang bagay. Ito na, ito ang presyo ng buhay ng kanyang ama, ang kanyang kalayaan, ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ipinikit niya ito ng mariin. Tinatanggap mo ba si Marco Imperial bilang iyong asawa? Pag-uulit ng huwes sa Tagalog, marahil ay napansin ang kanyang pag-aalinlangan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, gumulong sa kanyang pisngi, isang luhang hindi nakita ni Numan. Opo, halos hindi marinig na sagot niya. Tinatanggap ko po. Walang nagsalita sa loob ng itim at mamahaling sasakyan na naghatid sa kanila palayo sa opisina ng huwes. Para kay Ana, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang pagdaan ng mga gusali at mga taong abala sa kanilang mga buhay. Na tila, hindi alam na sa isang iglap, ang buong mundo niya ay nagbago. Katabi niya si Marco Imperial, pero pakiramdam niya ay 1,000 milya ang layo nito. Diretso lang ang tingin nito sa daan. Ang mga kamay ay perpektong nakapatong sa kanyang hita. Ang mukha ay isang blankong maskara. Hindi man lang siya nito sinulyapan. Para sa kanya, tapos na ang transaksyon. Nakuha na niya ang kanyang binayaran. At si Ana, siya ang produkto. Maya-maya, lumiko ang sasakyan mula sa abalang kalsada ng Makati at pumasok sa isang lugar na tila ibang mundo. Ang mga simpleng bahay ay napalitan ng naglalakihang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Bumukas ito ng kusa, na parang sa isang pelikula, dumaan sila sa isang mahabang driveway na sementado, na may magkabilang gilid na perpektong nakahanay na mga puno at mga bulaklak na hindi niya mawari ang pangalan. Sa dulo nito ay isang bahay hindi, isang mansyon na puti at moderno na may malalaking bintanang salamin mula sahig hanggang kisame. Kung sa ibang pagkakataon, baka namangha pa siya. Ngunit ngayon, ang tanging nakikita niya ay isang malaki at magandang kulungan, ang kanyang gintong hawla. Pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Naunang bumaba si Marco, hindi man lang nag-abalang alalayan siya. Sumunod si Ana. Bitbit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit na naimpake niya sa pagmamadali. Sa pagtayo niya sa harap ng mansyon, naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit. Ang simpleng puting bestida niya ay parang basahan kumpara sa karangyaan ng lugar. Isang hilera ng mga katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanila sa may malaking pinto. Lahat sila ay nakayuko. Good afternoon, sir. Bati nila ng sabay-sabay. Ihanda ninyo ang hapunan. Utos ni Marco. Ang boses ay malamig at may autoridad. At ihatid ninyo ang mga gamit ni Ma'am, sa guest room sa itaas. Ang salitang ma'am ay tunog banyaga mula sa bibig nito. At ang pag-aatubili nito ay isang sampal sa mukha ni Ana. Guest room. Hindi silid ng mag-asawa. Isang malinaw na paalala ng kanilang kasunduan. Welcome to your new home. Sabi ni Marco sa kanya, walang kabuhay-buhay. Bago siya tinalikuran at naglakad papasok. Sumunod si Ana, ang mga paa ay tila may sariling isip. Ang loob ng mansyon ay mas nakakalula pa kaysa sa labas. Mataas ang kisame. Kumikinang sa linis ang marmol na sahig at ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. So,
You're the new Mrs. Imperial. Isang boses ng babae ang bumasag sa kanyang pagkamangha. Nakatayo sa paanan ng isang grandiyosong hagdanan, ang isang babaeng maganda at balingkinitan, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Ang buhok nito ay maikli at ang mga mata ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa ng may hindi tinatagong paghamak. Ako si Isabella. Bella? Pagpapakilala nito, pero hindi man lang inilahad ang kamay. I'm Marco's sister, Hannah, sagot ni Ana, na mas kilala bilang Ana. Pero Ana na lang, ngumisi si Bella. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Ana. How plain? Well, Ana, let me be the first to welcome you to the family. Lumapit ito, may hawak na isang kopita ng red wine. Sa paglapit nito, aksidente nitong naibangga ang sarili kay Ana. Oh my God! I'm so sorry, sabi ni Bella, pero ang tono nito ay puno ng sarkasmo. Ang pulang alak ay tumapon sa dibdib ng puting bestida ni Ana. Lumilikha ng isang malaki at pangit na mantsa. How clumsy of me. That dress, it looks like it's seen better days. Now, it's completely ruined. Napatulala si Ana, nakatingin sa mantsa. Iyon na lang ang natitira niyang disenteng damit. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Isang pinaghalong hiya at galit. Bella? Saway ni Marco mula sa dikalayuan, pero walang bigat ang kanyang boses. Stop it! What? It was an accident, kuya, katwiran ni Bella. Nagkibit balikat bago uminom mula sa kanyang kopita. Anyway, I'll leave you two alone. Mag-usap muna kayo ng asawa mo. Idiniin nito ang huling salita bago tumalikod at umakyat sa hagdan. Ang halakhak nito ay tila umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Naiwan si Ana na nakatayo roon, basang-basa ng alak at kahihiyan. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya ipapakita sa kanila na mahina siya. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahaba at pinaka-awkward sa buong buhay ni Ana. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang napakahabang lamesa na maaaring magkasya ang 20 tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos sa mga plato. Hindi nagsalita si Marco. Paminsan-minsan ay tinitingnan nito ang kanyang cellphone. Kumain lang si Ana ng tahimik. Nilulunok ang pagkain na wala namang lasa. Ninanais na sana ay matapos na ang gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, isang katulong ang naghatid sa kanyang silid, guest room. Paalala niya sa sarili. Malaki ang kwarto, may sariling banyo, at isang malawak na kama na mas malaki pa sa kama niya at ng kanyang ama kung pagsasamahin. Pero ang pakiramdam ay malamig at impersonal. Walang mga litrato. Walang personal na gamit. Isang magandang selda. Sa wakas, nang mag-isa na lang siya, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang ospital. Nanginginig ang kanyang kamay habang naghihintay na may sumagot. Hello? Nurse's Station. Pwede ko po bang malaman ang lagay ni Tomas de Leon? May ilang segundong katahimikan. Sandali lang po, ma'am. Mr. de Leon. He's out of surgery. The transplant was a success. He's stable and recovering in the ICU. Sa pagkarinig ng mga salitang success at stable, bumuhos ang lahat ng emosyon na pinigilan ni Ana buong araw. Napaupo siya sa gilid ng kama at humagulgol ng walang tunog, isang iyak ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng matinding kalungkutan. Nailigtas niya ang kanyang ama. Ito ang mahalaga. Sulit ang lahat ng ito. Sulit ang pagbebenta niya ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng kanyang silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Marco. Narinig niya ang tawag ni Ana. Narinig niya ang mahinang hikbi nito. Isang parte sa kanya ang gustong kumatok, gustong pumasok at sabihing, "Ano? Sorry?" Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga buko ng daliri ay ilang pulgada na lang mula sa kahoy ng pinto. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, ibinaba niya ito.
Nagbuntong hininga siya, tumalikod, at tahimik na naglakad palayo, pabalik sa kanyang sariling silid sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi makatulog si Ana. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mainit, pero ang kanyang isip ay hindi mapakali. Bumangon siya para uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan. Maingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Ang buong mansyon ay tahimik at madilim, maliban sa isang maliit na liwanag na nagmumula sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto ang library. Sa tingin niya, habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mga boses mula sa loob ng library. Mahina, pero sapat na para marinig niya. Boses ni Marco at ni Bella. "I don't like her, kuya," sabi ni Bella. Ang boses ay puno ng pagkayamot. "She doesn't belong here. Look at her." Mukha siyang kawawa. "It's a one-year arrangement, Bella. That's all," sagot ni Marco. Tunog pagod na. "Just be civil." Civil? Madali para sa iyong sabihin yan. Hindi ako mapakali na nandito siya sa bahay. This is a huge risk. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Kuya, sigurado ka ba rito?" Pagpapatuloy ni Bella. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Paano kung malaman niya ang totoo? Natigilan si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng tubig ay nakalimutan na. Ang totoo? Anong totoo? Ang puso niya ay nagsimulang kumabog muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot para sa kanyang ama. Ito ay isang bagong uri ng kaba. Isang malamig na hinala na nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Ang kasal na ito, ang malaking halaga ng pera. Mayroon pang ibang dahilan sa likod ng lahat. At hindi niya alam kung ano iyon. Isinara ni Marco Imperial ang pinto ng kanyang study at marahang minasahe ang kanyang sentido. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Paano kung malaman niya ang totoo? Napaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at tumitig sa kawalan. Sa labas ng bintanang salamin, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga peking bituin, isang paalala ng imperyong binuo niya, isang imperyong maaaring gumuho anumang oras dahil sa isang pagkakamali, isang gabing ayaw siyang tigilan. Hindi siya mapakali. Ang mga numero sa financial reports na nasa harap niya ay lumabo at naging mga walang kahulugang simbolo. Ang kasunduan, ang kasal, ang pagbabayad sa ospital, lahat ng iyon ay mga kalkuladong hakbang. Isang solusyon sa isang problema. Isang paraan para patahimikin ang demonyo sa loob niya. Ngunit ngayong narito na si Ana sa kanyang bahay, sa kanyang buhay, ang problema ay nagkaroon ng mukha. Isang mukha na may mga matang kayang tumingin sa kanya nang may sakit at pagtataka. Isang mukha na natutulog sa kabilang silid. Hindi alam na ang lalaking nagligtas sa kanyang ama ay siya ring lalaking sumira rito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Tahimik niyang minaneho ang kanyang itim na sports car palabas ng Forbes Park. Binabagtas ang mga natutulog na kalsada ng gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila may sariling isip. Dinala siya nito pabalik sa lugar na pinagmumulan ng kanyang bangungot, ang ospital. Ipinark niya ang kotse sa pinakamadilim na sulok ng parking lot, sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang bintana ng silid na alam niyang kinaroroonan ni Tomas de Leon. Pinatay niya ang makina at ang mga ilaw at hinayaan ang sarili na malunod sa katahimikan at dilim. At sa katahimikang iyon, bumalik ang lahat. Ang gabing iyon, umuulan ng malakas. Ang mga linya sa kalsada ay halos hindi na makita. Galing siya sa isang mahalagang meeting kung saan isinara niya ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng Imperial Holdings. Tagumpay. Iyon ang nasa isip niya. Tagumpay. Nagring ang kanyang cellphone. Ang kanyang COO? Binabati siya. Ngumiti siya. Isang segundong ibinaling ang tingin sa screen ng telepono. Isang segundong pagkalingat lang. Pag-angat niya ng tingin, nandoon na. Isang anino sa gitna ng kalsada. Isang tao.
Sinubukan niyang kabigin ang manibela, pero huli na ang lahat. Ang kalsada ay madulas. Isang malakas na kalabog. Ang biglaang pagyanig ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaluktot na metal, natigilan siya. Ang puso niya ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong gagawin niya? Bubuksan niya ang pinto. Lalabas siya. Tutulong siya. Pero bigla, pumasok sa isip niya ang lahat. Ang pangalan niya, ang Imperial Holdings, ang eskandalo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, guguho sa isang iglap, ang takot isang malamig. Makasariling takot ang nanaig. Sa isang desisyong habambuhay niyang pagsisisihan, imbes na ang preno, ang silinyador ang tinapakan niya. Napapikit si Marco sa loob ng kotse. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang tunog na iyon, hindi iyon nawawala. Tumingin siyang muli sa bintana ng ospital. Nandoon ang bunga ng kanyang kaduwagan. Isang lalaking halos mamatay at isang babaeng napilitang isuko ang kanyang buhay para iligtas ito. Ito ang kanyang paraan ng pagtubos. Isang lihim na pagtubos na binibili ng pera. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant kahit alam niyang hating gabi na. "Sir?" Sagot nito, halatang nagising sa tawag. Yung pasyente sa St. Luke's, Tomas de Leon. Sabi ni Marco, ang boses ay mababa at mariin. "I want him to have the best of everything. The best doctors, the best nurses, the best medication. I don't care about the cost. Bill everything to my private account. Do you understand?" "Yes, sir." "Understood. And one more thing," dagdag ni Marco. Walang tanong na dapat itanong. Walang dapat makaalam kung kanino galing ang bayad. "Siguraduhin mo yan." "Yes, sir." Ibinaba niya ang tawag at nagbuntong hininga. Control. Ito ang alam niyang gawin. Ang mag-utos, ang magbayad, ang ayusin ang mga bagay mula sa malayo. Nang bumalik siya sa mansyon, ang buong bahay ay tahimik na. Inaasahan niyang madadatnan ang isang walang lamang sala, ngunit nagkamali siya. Sa isang malaking sofa, nakatulog si Ana. Nakabaluktot siya na parang isang bata. Ang isang kamay ay nasa ilalim ng kanyang pisngi. Ang bakas ng mga tuyong luha ay makikita pa rin sa kanyang mukha. Mukha siyang pagod na pagod. At sa unang pagkakataon, hindi siya ang kasunduan o ang babaeng binayaran niya. Sa sandaling iyon, siya lang si Ana. Isang dalagang binalikat ang isang problemang hindi niya dapat pasanin. Isang dalagang mukhang napakaliit at nawawala sa kalakihan ng kanyang malamig na sala. Isang bagay sa loob ni Marco ang kumilos. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi tama na dito siya matulog. Marahan, maingat na maingat, isinukbit niya ang isang braso sa ilalim ng mga tuhod ni Ana at ang isa naman ay sa kanyang likod. Binuhat niya ito. Magaan siya. Mas magaan kaysa sa inaasahan niya. Ang amoy ng buhok nito ay hindi amoy mamahaling pabango, kundi amoy simpleng sabon lang. Isang amoy na malinis at totoo. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat para hindi ito magising. Dinala niya ito sa silid nito ang guest room. Inihiga niya ito ng marahan sa kama at kinumutan. Aalis na sana siya, pabalik sa kanyang sariling maskara ng pagiging CEO, nang bigla itong gumalaw at bumulong sa kanyang pagtulog. Isang salita lang, "Salamat." Ang salitang iyon, na puno ng inosenteng pasasalamat, ay tumusok sa puso ni Marco na parang isang kutsilyo. Salamat? Nagpapasalamat ito sa kanya? Sa kanya na siyang dahilan ng lahat ng paghihirap nito? Napatayo siya roon sa dilim. Hindi makagalaw. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila mas dumoble pa. Ang maskara niya ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Marco Imperial ang takot, hindi takot na baka malaman ng mundo ang kanyang sekreto, kundi takot na baka isang araw
Ang babaeng ito, na pinangakuan niya ng 1 taon ng kasinungalingan, ay tumingin sa kanya at sabihin muli ang salitang iyon nang alam na nito ang buong katotohanan. Lumipas ang mga araw na tila mabagal at walang pagbabago. Bawat umaga, gigising si Ana sa kanyang malaking silid, kakain ng almusal ng mag-isa sa dambuhalang dining table at pagkatapos ay wala nang gagawin. Ang mansyon ay parang isang museo, maganda, malinis, pero malamig at walang buhay. Si Marco ay laging maagang umaalis at laging gabing-gabi na umuuwi. Madalas ay hindi na sila nagkikita. Para silang dalawang multo na naglalakad sa iisang bahay, umiiwas sa landas ng isa't isa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga balita mula sa ospital. Araw-araw, tumatawag siya, at araw-araw, mas maganda ang balitang natatanggap niya. Mula sa ICU, inilipat na ang kanyang tatay sa isang private room. Nagsisimula na itong kumain ng mag-isa. Nakakausap na niya ito sa telepono. At kahit mahina pa ang boses nito, ang marinig lang iyon ay sapat na para mabura ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. "Salamat sa amo mo, anak," sabi minsan ng kanyang tatay sa telepono. Sabi ng doktor, napakabait daw niya. "Huwag mong kalimutan magpasalamat, ha?" Tumango lang si Ana. Kahit hindi siya nakikita ng ama, paano siya magpapasalamat sa isang taong hindi niya naman nakakausap? Isang hapon, sa sobrang inip, naglakad-lakad si Ana sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Karamihan dito ay puro damo at perpektong pinutulan ng mga halaman, ngunit sa isang malayong sulok, malapit sa isang pader na bato, may nakita siyang isang bahagi na tila napabayaan na. Ang mga damo ay matataas at may ilang mga paso na nakatiwangwang. Sa gitna nito, may isang halaman na halos mamatay na. Ang mga dahon ay naninilaw at lanta. Nilapitan niya ito, isang puno ng sampagita. Naalala niya ang kanyang ina. Mahilig ito sa sampagita. Mayroon silang maliit na tanim sa kanilang bakuran noon. At ang bango nito tuwing umaga ang isa sa mga pinakapaborito niyang alaala. Isang biglaang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, sa halip na magmukmok sa kanyang silid, lumabas si Ana na may dalang gunting para sa halaman at isang maliit na pala na nahanap niya sa bodega. Sinimulan niyang linisin ang paligid ng sampagita. Binunot niya ang mga damo, nilagyan ng bagong lupa ang paso, at maingat na pinutol ang mga tuyong sanga. Pawis na pawis siya sa ilalim ng araw. Ang kanyang simpleng damit ay puno na ng dumi. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may silbi siyang ginagawa. Mula sa bintana ng kanyang study sa ikalawang palapag, natanaw ni Marco si Ana. Napakunot ang kanyang noo. Ano ang ginagawa nito? Nakita niya itong abala sa sulok ng hardin, nakayuko at seryoso sa ginagawa. Bumalik siya sa kanyang trabaho, pero ang imahe ni Ana sa ilalim ng araw ay nanatili sa kanyang isipan. Kinahapunan, muli siyang sumilip. Naroon pa rin ito, pawisan na at halatang pagod, pero hindi tumitigil. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Kumuha siya ng isang pitsel ng malamig na tubig at isang baso mula sa kusina at lumabas. Narinig ni Ana ang mga yabag sa likuran niya. Inangat niya ang kanyang mukha. Pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Nakatayo roon si Marco. May hawak na pitsel. Hindi to nagsalita. Inilapag lang nito ang pitsel at baso sa isang maliit na bangko na malapit sa kanya. At pagkatapos ay tumalikod na at pumasok muli sa bahay. Natigilan si Ana. Tiningnan niya ang malamig na tubig. Pagkatapos ay ang likod ni Marco na papalayo. Isang simpleng gesture. Pero iyon ang unang beses na naramdaman niyang kinilala nito ang kanyang presensya hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang isang tao na nauuhaw. Nagpatuloy ang kanyang pag-aalaga sa halaman. Araw-araw, nandyan siya. Dinidiligan ito. Kinakausap na parang isang matalik na kaibigan. At unti-unti, ang sampagita ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng buhay. Nagkaroon ito ng mga bagong dahon.
Tumayo ng mas tuwid ang mga sanga nito. Isang araw, nagluto si Ana. Naisip niya ang kanyang ama at bigla siyang nakaramdam ng pananabik sa sinigang na baboy, ang paborito nito. Nagpabili siya ng mga sangkap sa isang katulong. Ang amoy ng kumukulong sampalok at mga gulay ay pumuno sa malaking kusina, isang amoy na pamilyar at nagpapaalala sa kanya ng kanilang munting bahay. Nang gabing iyon, hindi inaasahan ni Ana na uuwi ng maaga si Marco. Pumasok ito sa dining area habang naghahain siya. "Anong amoy yan?" tanong nito. At sa unang pagkakataon, may bahid ng kuryosidad sa boses nito. "Sinigang," sagot ni Ana, medyo nahihiya. "Nagpaluto ako." Umupo si Marco sa mesa. Tahimik silang kumain. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na gaanong nakakabingi. Sumubo si Marco ng sabaw. Napansin ni Ana ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. "My mother used to cook this," sabi nito sa mahinang boses, halos pabulong, na para bang nagsasalita sa sarili. Hindi sumagot si Ana. Hinayaan lang niya ang sandaling iyon. Nang gabing iyon, kumain ng dalawang mangkok ng kanin si Marco. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng mga kasambahay na ginawa nito. Ang maliliit na pagbabagong iyon ay nagsimulang magtahi ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Minsan, makikita ni Ana na may isang bagong set ng gardening tools na nakalagay malapit sa kanyang sampagita. Hindi niya alam kung saan galing, pero may hinala siya. Minsan naman, kapag umuuwi si Marco, hindi na ito dumidiretso sa kanyang study, kundi uupo muna sa sala, magbabasa ng dyaryo habang si Ana ay nanonood ng telebisyon. Hindi sila nag-uusap, pero ang kanilang sabay na presensya sa iisang silid ay unti-unti nang nagiging komportable. Ang kanilang unti-unting paglalapit ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Bella. Isang Sabado ng hapon, habang masayang dinidiligan ni Ana ang kanyang sampagita, na ngayon ay may maliliit ng usbong ng bulaklak, lumitaw si Bella sa hardin. "Nandito ka lang pala?" sabi ni Bella. May hawak na isang baso ng iced tea, nakataas ang isang kilay. "Akala ko ba asawa ka ng kapatid ko? Bakit mas mukha kang hardinera?" Hindi pinansin ni Ana ang pangiinsulto. "Maganda ang sikat ng araw." Simpleng sagot niya. Ipinagpatuloy ang pagdidilig. "You're really trying hard, aren't you?" Lumapit si Bella. "Yung pagluluto? Itong paghahalaman? You're trying to play the part of a real wife. Sa tingin mo ba, makukuha mo si kuya sa mga ganyang pasimple?" "Wala akong sinusubukang kunin, Bella." Mahinahong sagot ni Ana. "Humarap dito. Gusto ko lang alagaan ang halamang ito." "Wag ako, Hana. Wag ako." Tumawa si Bella ng mapakla. Lahat ng babae, pare-pareho. Nakakita lang ng pera, gagawin ang lahat. Bago pa man makasagot si Ana, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. "Bella." Pareho silang napalingon. Nakatayo si Marco sa may pintuan ng terrace, ang mukha ay seryoso. "Kuya, I was just..." "Hayaan mo siya, Bella," sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado pero may bigat. At least may silbi siyang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Bella na parang isang sampal. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Hindi makapaniwala na ipinagtanggol siya ni Marco. Ngunit para kay Ana, ang salitang silbi ay may dalang kakaibang kirot at saya. Isang pagkilala, isang maliit na tagumpay. Naiwang walang masabi si Bella habang nagmamarcha si Marco palapit sa kinatatayuan ni Ana. Yumuko ito at tiningnan ang puno ng sampagita. "It's growing," sabi nito. Tumango si Ana. Malapit na siyang mamulaklak. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tumingala si Marco at tumingin sa kanya. "Salamat sa sinigang noong isang gabi. Iyong lang." Ngunit ang simpleng pasasalamat na iyon ay sapat na para magdulot ng isang kakaibang kaba sa dibdib ni Ana. Ngumiti siya, isang tunay at hindi pilit na ngiti marahil sa unang pagkakataon sa harap nito. Walang anuman. Kinagabihan,
Habang mahimbing na natutulog si Ana, isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Napanaginipan niya ang kanyang ama, nakahiga sa kama sa ospital. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito humihinga. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang kanyang hininga. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang leeg. Ang takot ay biglaang bumalik, malamig at nakakaparalisa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Panaginip lang yon, Ana. Okay na si tatay. Okay na siya. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy sa mabilis na pagtibok. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Napaigtad siya sa gulat. Nakatayo sa may pintuan si Marco. Nakasuot lang ng t-shirt at pajama pants. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha, nakaraniwang walang emosyon, ay nagpakita ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pag-aalala, okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng sinseridad. Narinig kitang sumigaw. Natigilan si Ana sa tanong ni Marco. Nakatitig lang siya rito sa lalaking pumasok sa kanyang silid sa gitna ng gabi. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalala. Ang imahe nito bilang isang malamig na CEO ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na mas tao. Ako. Nanaginip lang ako, sagot niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pasensya na kung naistorbo kita. Hindi umalis si Marco. Sa halip, pumasok ito lalo sa silid. Tungkol sa tatay mo? Dahan-dahang tumango si Ana. Hindi makapagsalita. Umupo si Marco sa gilid ng kama. May sapat na distansya sa pagitan nila, ngunit sapat na malapit para maramdaman ni Ana ang init na nagmumula rito. Ang kilos na iyon ay mas nakakagulat pa kaysa sa kanyang pagpasok. He's fine, Hannah, sabi ni Marco sa mahinang boses. I get hourly updates from his doctor. He's recovering well, faster than they expected. Napatingin si Ana sa kanya. May pagtataka sa kanyang mga mata. Talaga? Oo, sagot ni Marco. Ang tingin ay seryoso. It was just a dream. Mayroong bagay sa paraan ng pagsabi niya nito kalmado, sigurado, at puno ng awtoridad na nagbigay ng kapanatagan sa nagwawala niyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa pag-aalala para sa kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga, naabutan ni Ana si Marco sa dining. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga, naabutan ni Ana si Marco sa dining area. Isang bagay na bihira nang mangyari. Mayroon itong hawak na isang malaking itim na paper bag. May pupuntahan tayo ngayong gabi, sabi nito bilang pagbati. Tayo? Nagtatakang tanong ni Ana. Isang charity ball para sa kumpanya. It's mandatory for me to attend and for my wife to be there with me. Paliwanag ni Marco, idiniin ng bahagya ang salitang asawa. Iniabot nito ang paper bag sa kanya. Isuot mo yan. Nang buksan ni Ana ang paper bag, halos mapigil niya ang kanyang hininga. Sa loob ay isang napakagandang kulay asul na bestida. Simple ang hiwa, pero halatang gawa sa mamahaling tela na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. May kasama itong isang pares ng silver na sapatos na may takong, pero hindi ako marunong sa mga ganitong bagay, sabi ni Ana. Ang mundo ng mga party at mga sosyal na pagtitipon ay napakalayo sa kanyang simpleng buhay. You don't have to do anything. Just stand beside me and smile. Sagot ni Marco. At sa isang iglap, bumalik ang CEO na walang emosyon. May darating na mag-aayos sa'yo mamayang hapon. Be ready by 7. Nang gabing iyon, tiningnan ni Ana ang kanyang sarili sa salamin at halos hindi niya makilala ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay may magaan na make-up na nagpalitaw sa kanyang mga mata at ang asul na bestida ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Mukha siyang ibang tao. Nang bumaba siya sa grandiyosong hagdanan, naghihintay si Marco sa ibaba. Nakasuot ito ng isang itim na taksido
na bumagay sa kanya ng husto. Nang makita siya nito, natigilan ito saglit. Ang karaniwang blankong ekspresyon nito ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Ana paghanga. Marahil, gulat, dahan-dahan itong lumapit. You. Look. Ang simula nito, pero hindi tinapos. Let's go. Ang charity ball ay ginanap sa isang malaking ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lahat ay kumikinang, ang mga chandelier, ang mga alahas ng mga bisita, ang mga ngiti na mukhang hindi totoo. Naramdaman ni Ana ang hiya at kusa siyang napakapit sa braso ni Marco. Nagulat siya nang hindi ito umangal. Sa halip, marahan itong tinapik ang kanyang kamay. Isang maliit na gesture ng reassurance. Pinakilala siya ni Marco sa ilang mga kasosyo sa negosyo bilang my wife Hannah. Ang bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon ay nagpapadala ng isang kakaibang kilig sa puso ni Ana. Kahit alam niyang lahat ng ito ay isang palabas lamang. Nang magsimula ang tugtugan para sa sayawan, isang mabagal na awitin ang pumuno sa ballroom. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. We have to! Bulong nito. Pumayag si Ana. Inilagay ni Marco ang isang kamay sa kanyang baywang at hinawakan ng isa pa ang kanyang kamay. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng musika. Noong una, pareho silang naninigas at awkward. Ngunit habang tumatagal, ang kanilang mga katawan ay tila natutong mag-usap. Napasandal si Ana ng bahagya sa dibdib ni Marco. Naaamoy ang banayad na pabango nito. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, o baka puso niya iyon. Hindi na niya alam. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maraming tao, tila sila lang dalawa ang naroon. Ang CEO at ang babaeng binayaran niya ay nawala. Ang natira ay si Marco at si Ana lamang. Ngunit ang mahikang iyon ay biglang nasira. Kinailangan ni Ana na pumunta sa banyo para ayusin ang sarili. Habang pabalik, nakasalubong niya si Bella na nakasuot ng isang nakakasilaw na gintong bestida. Nag-e-enjoy ka yata masyado sa papel mo, sabi ni Bella. May mapanuyang ngiti sa mga labi. Bella, please. Huwag ngayon, pakiusap ni Ana. Bakit? Dahil natatakot kang masira ang pantasya mo? Lumapit si Bella. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Huwag kang masyadong umasa, Hana. Ginagawa lang ito ni Kuya dahil kailangan. May malaki siyang utang na dapat bayaran. At hindi ikaw ang kabayaran. Isa ka lang paraan para mabayaran yon. Natigilan si Ana. Anong ibig mong sabihin? Anong utang? Ngumisi si Bella. Alam na nakuha niya ang atensyon ni Ana. Magtanong ka sa kanya. Tingnan natin kung may lakas siya ng loob na sabihin sa iyo ang totoo. Tumalikod ito at umalis, iniwan si Ana na nakatayo roon. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkalito at isang bagong binhi ng pagdududa. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas na parang isang panaginip na malabo. Ang ngitisa. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas na parang isang panaginip na malabo. Ang ngiti sa mukha ni Ana ay nanatili, ngunit ito ay naging isang maskara tulad ng mga ngiti ng lahat ng tao sa paligid niya. Ang mga salita ni Bella ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. May malaki siyang utang na dapat bayaran. Anong utang? Ito ba ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-alok ng 10 milyong piso para sa isang kasal? Sa biyahe pa uwi, ang komportableng katahimikan na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging tensyon. Hindi na makatiis si Ana. Marco? Basag niya sa katahimikan. Tumingin ito sa kanya. Yung sinabi ni Bella kanina. Nagsimula siya. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Anong utang ang binabayaran mo? Ang tanong ay ibinitin sa hangin sa loob ng sasakyan. Nakita ni Ana kung paano biglang nagbago ang anyo ni Marco. Ang bahagyang lambot sa kanyang mga mata na naroon kanina sa sayawan ay biglang nawala. Napalitan ito ng pader na bakal na nakita niya noong unang araw. Ang kanyang panga ay tumigas
at ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Bella talks too much, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. It's nothing. Just business. Business? Pag-uulit ni Ana. Isang utang na kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin? Anong klasing business yan, Marco? Hindi sumagot si Marco. Ibinaling niya ang kanyang tingin pabalik sa kalsada. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Ngunit para kay Ana, ito ay simula pa lamang. Ang sagot nitong umiiwas, ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos lahat ay nagsasabi sa kanya na mayroon itong itinatago. Isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa isang simpleng business deal. Pagdating nila sa bahay, naunang bumaba si Marco at mabilis na pumasok sa loob, hindi na siya hinintay. Naiwan si Ana sa driveway. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap sa kanya. Tumingala siya sa malaking bahay, sa mga bintanang maliwanag. Dati, ito ay isang gintong hawla. Ngayon, ito ay naging isang hawla na puno ng mga sekreto. At sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili. Aalamin niya ang katotohanan, kahit ano pa ang halaga nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pag-iwasan. Ibinaba ni Marco ang isang pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Hindi na ito nagtatagal sa sala. Ang mga pagkain ay muling naging tahimik. At si Ana, sa bawat pagkakataon na nakikita niya ito, ang mga salita ni Bella ay bumabalik sa kanyang isipan. May malaki siyang utang na dapat bayaran. Sinubukan niyang huwag itong isipin. Sinabi niya sa sarili na, si Bella lang iyon, nais lang nitong guluhin siya. Pero ang binhi ng pagdududa ay naitanim na, at sa katahimikan ng malaking bahay, nagsimula itong mag-ugat. Isang umaga, para libangin ang sarili, nagpasya si Ana na mag-ayos ng mga lumang gamit. Napansin niya ang isang hilera ng mga damit ni Marco sa isang aparador na hindi na nito ginagamit. Naisip niyang itanong dito kung maaari na ba itong i-donate. Gawin mo ang gusto mo. Sagot ni Marco nang tanungin niya ito. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang laptop, habang isa-isang tinutupi ni Ana ang mga mamahaling damit. Naisip niya ang kaibigan niyang si Melissa. Si Melissa ang kasama niya sa ospital noong mga unang araw ng krisis. Ang tumulong sa kanyang makipag-usap sa mga pulis tungkol sa hit and run. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. "Oh, napatawag ka. Mrs. Imperial." Pabirong bati ni Melissa. "Kamusta ang buhay mayaman?" "Sira!" Saway ni Ana, pero napangiti siya. "Miss na kita. Kinakamusta ko lang sana kung ano. Kung may balita na ba sa kaso ni tatay?" Nagbuntong hininga si Melissa sa kabilang linya. "Alam mo naman, Ana, wala. Walang nakakuha ng plate number. Walang CCTV sa lugar na yon. Malamig ang kaso. Ang tanging ebidensya lang na nakuha nila sa crime scene ay yung sinabi ko sa'yo dati." "Ano nga ulit yon?" Tanong ni Ana. Sinusubukang alalahanin. Yung isang mamahaling cufflink, di ba? Sirang-sira nga lang daw. Nahulog siguro ng driver nung bumangga siya. Pero yun lang. Walang pangalan, walang marka, maliban sa initials na di rin nila masyadong mabasa. Pagkatapos ng tawag, napatulala si Ana. Isang cufflink. Isang maliit na bagay na walang kasiguraduhan. Sinubukan niyang alisin ito sa kanyang isipan at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Kinuha niya ang isang luma at kulay abo na suit. Mukhang matagal na itong hindi na isusuot. Bago niya ito itupi, kinapa niya ang mga bulsa, isang ugali na natutunan niya sa kanyang ina. Sa loob ng bulsa ng Amerikana, may naramdaman siyang isang maliit at matigas na bagay. Kinuha niya ito, isang maliit na itim na kahon na gawa sa velvet. Nagtataka. Binuksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang piraso ng cufflink. Gawa ito sa kumikinang na pilak. At sira ito, ang isang bahagi ay nabali at nawawala.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaangat niya ito. Sa gitna ng cufflink, nakaukit ang dalawang magkadikit na letra, eleganteng isinulat. M. I. Marco Imperial. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Hindi! Hindi maaari! Tiningnan niyang muli ang cufflink, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Pero malinaw na malinaw ang mga letra. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang news report na napanood niya ilang araw matapos ang aksidente. Isang maikling interview sa isang tricycle driver na nakasaksi sa pangyayari. Flashback. Ang boses ng tricycle driver sa TV. Madilim po, ma'am. Mabilis ang takbo ng kotse. Pagkatapos ng bangga, may kumislap sa ilaw ng poste. Parang alahas na nahulog. Mukhang mamahalin. Ang pagkinang, ang sirang piraso, ang mga inisyal. Ang lahat ay nag-uugnay. Ang lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Ang mga daliri niya ay naninigas. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Mula sa silid, natanaw niya si Marco sa study sa ibaba. Abala sa trabaho, walang kamalay-malay sa mundong gumuguho sa paligid ng kanyang asawa. Tiningnan niya ito, ngunit ngayon, hindi na ang lalaking unti-unti niyang nakikilala ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang sinungaling, isang taong may kakayahang iwanan ang kanyang ama sa kalsada para mamatay. Ang pag-aalala nito, ang pagbabayad sa ospital, ang kasal, hindi iyon dahil sa kabaitan, hindi iyon isang business deal. Ito ay bayad pinsala. Ito ay pagtatakip sa isang krimen. Kinahapunan, dinalaw niya ang kanyang ama. Masigla na ito at nakakaupo na. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga masasayang bagay, pero ang isip ni Ana ay lumilipad. Bago siya umalis, naglakas loob siyang magtanong. Tay? Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. May naalala po ba kayo sa kotse na bumangga sa inyo? Sumimangot ang kanyang ama. Pilit inaalala ang gabing iyon. Malabo na anak. Masyadong mabilis. Pero, huminto ito saglit. May isang bagay lang akong natatandaan na malinaw. Hindi ang itsura, kundi yung tunog. Tunog po? Oo. Bago ito bumangga, at pagkatapos nitong tumakas, sabi ni Tomas, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang tunog ng isang mamahaling sports car. Yung tunog na parang umuungol. Yung tunog na naririnig mo lang sa mga pelikula. Naramdaman ni Ana na tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Nagpaalam siya sa kanyang ama at naglakad palabas ng ospital. Sa parking lot, naghihintay ang driver na ipinadala ni Marco. At sa tabi nito, nakaparada ang sasakyang ginagamit ni Marco tuwing Sabado. Isang itim at makintab na sports car. Napahawak si Ana sa pader para suportahan ang sarili. Habang ang katotohanan isang pangit at nakakatakot na katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay isang paglalakbay sa impyerno para kay Ana. Ang bawat ungol ng makina ng sasakyan ay parang dagundong sa kanyang tainga, isang paalala ng sinabi ng kanyang ama. Ang sirang cufflink sa kanyang bulsa ay tila isang piraso ng nagbabagang uling. Sinusunog ang kanyang balat, sinusunog ang kanyang kaluluwa. Pagdating sa bahay, hindi niya pinansin ang mga kasambahay. Dumiretso siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Inilabas niya ang maliit na kahon at muling tinitigan ang cufflink. M. I. Ang mga letrang iyon ay tila nang uuyam sa kanya. Kailangan niya ng pruweba. Hindi sapat ang isang cufflink at ang tunog ng isang kotse. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatanggi. Kailangan niyang siguraduhin. Sa mga sumunod na araw, si Ana ay naging isang anino sa loob ng mansyon. Ang kanyang dating kalungkutan ay napalitan ng isang determinasyon na may halong takot. Naghihintay siya ng mga pagkakataon na wala si Marco sa bahay. Sa mga sandaling iyon, siya ay kumikilos.
Sinimulan niya sa study ni Marco. Ito ang sentro ng kapangyarihan nito, ang lugar kung saan nito itinatago ang lahat ng sekreto. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pumasok siya sa unang pagkakataon nang walang paalam. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay tila nakakasakal. Saan siya magsisimula? Tiningnan niya ang mga drawer ng malaking mesa. Karamihan ay nakalock. Sinubukan niyang buksan ang laptop nito, pero mayroon itong password. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa frustrasyon. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang kahit anong bagay. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na estante sa ilalim ng mesa. May mga lumang planner at logbook doon. Kinuha niya ang planner para sa taon kung kailan nangyari ang aksidente. Mabilis niyang hinanap ang petsa. Ang kanyang puso ay kumabog nang malakas nang makita niya ang isinulat ni Marco para sa gabing iyon. 7 p.m., closing dinner, Wak Wak Golf and Country Club, Wak Wak. Malapit iyon sa lugar kung saan nabangga ang kanyang ama. Isang piraso ng puzzle, ngunit hindi pa rin sapat. Kinabukasan, gumawa siya ng isang hakbang na mas mapanganib. Naalala niya ang sinabi ni Melissa tungkol sa tricycle driver na nakasaksi. Hindi nito ibinigay ang pangalan sa pulis dahil sa takot. Pero alam ni Melissa kung saan ito madalas nakaparada. Gamit ang isang lumang email address na hindi na niya ginagamit, nagpadala siya ng mensahe sa isang social media page ng mga tricycle driver sa lugar na iyon. Nagpanggap siyang isang estudyanteng gumagawa ng research. Maingat ang kanyang mga salita. Magandang araw po. Ako po ay isang journalism student na gumagawa ng isang report tungkol sa mga unsolved hit-and-run cases. Mayroon po bang nakakaalala sa isang aksidente na nangyari sa Shaw Boulevard noong gabi ng petsa ng aksidente? Interesado po akong malaman ang mga detalye mula sa isang saksi para sa aking pag-aaral. Habang naghihintay ng sagot, ang bawat araw kasama si Marco ay isang pagpapahirap. Pinipilit niyang ngumiti. Pinipilit niyang maging normal. Ngunit sa tuwing tinitingnan siya nito, ang tanging nakikita niya ay ang lalaki sa kanyang hinala. Ang unti-unting paglalapit nila ay parang isang malayong alaala. Ang mga maliliit na kabaitan ni Marco na dati niyang ikinatutuwa ay ngayon parang mga patak ng lason. Ang bawat okay ka lang, nito ay parang isang insulto. "You've been quiet lately," sabi ni Marco isang gabi habang naghahapunan sila. "Is everything all right?" "Pagod lang siguro," sagot ni Ana. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ang pagbabago sa kilos ni Ana ay hindi nakaligtas kay Bella. Isang hapon, naabutan siya ni Bella na papalabas ng library, kung saan sinubukan niyang maghanap ng mga lumang dyaryo. "Anong hinahanap mo, Hana?" Tanong ni Bella, nakasandal sa pader, ang mga braso ay magkasalikop. "Ang testamento ni Kuya, wala kang pakialam?" Matigas na sagot ni Ana, sinusubukang lakpasan ito. Hinarangan siya ni Bella. "Alam mo, sa umpisa, akala ko isa ka lang simpleng gold digger, pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko sa'yo. Mayroon kang ibang pakay, di ba? Mayroon kang hinahanap. At sisiguraduhin kong hindi mo iyon makikita." Ang banta sa boses ni Bella ay nagpadala ng takot sa puso ni Ana. Nalaman niyang hindi lang si Marco ang kalaban niya. Sa wakas, makalipas ang halos isang linggo, may isang notifikasyon na lumitaw sa kanyang email. Isang sagot. Nanginginig niyang binuksan ito. Galing ito sa isang taong nagpakilalang Berto. "Oo, natatandaan ko ang petsa." Iyon din ang gabi ng malaking anunsyo ng Imperial Holdings sa balita. Buong araw silang pinag-uusapan sa radyo. Imperial Holdings. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ana. Bumalik siya sa planner ni Marco. Wak Wak. Isang lugar para sa mga mayayaman, para sa mga business meeting. Ang petsa, ang lugar, ang kumpanya, ang sports car, ang cufflink, ang lahat ng piraso ay nagkakasya na sa isang nakakatakot na larawan. Naalala niya ang gabing iyon. Hindi niya gaanong pinansin ang mga balita dahil abala siya sa pag-aalala sa bayarin sa ospital. Pero naalala niyang umuwi si Marco
ng gabing-gabi na. Naabutan niya itong pumasok sa bahay. Ang damit ay gusot, ang mukha ay pagod at maputla. At may isang bagay pa. Amoy alak ito. Mahinang amoy, pero naroon. Ang huling piraso ng puzzle ay nahulog sa lugar. Si Marco ang kanyang asawa, ang lalaking unti-unti niyang minamahal ang taong iyon. Siya ang may kasalanan. Ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Ana. Hindi na siya makakain. Hindi na siya makatulog. Ang bawat paghinga sa loob ng mansyon ay parang paglanghap ng kasinungalingan. Ang bawat tingin ni Marcos sa kanya ay parang isang pagpapahirap. Paano niya ito haharapin? Anong sasabihin niya? Sa kabilang banda, si Marco ay hindi bulag. Nararamdaman niya ang pader na mas mataas pa sa alinmang pader sa Forbes Park na itinayo ni Ana sa pagitan nila. Ang dating namumuong koneksyon ay biglang nagyelo. Ang babaeng nakita niyang nag-aalaga ng halaman ay nawala. Napalitan ng isang estrangherang, ang mga mata ay laging malayo. Minsan ay may bakas ng takot, at kung minsan, galit. Hindi niya ito maintindihan. Ginawa niya ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali sa paraang alam niya. Binayaran niya ang ospital. Tiniyak niyang ligtas ang ama nito. Ano pa ang problema? Ang katahimikan ni Ana ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi na niya ito kayang tiisin. Isang gabi, pagkauwi mula sa opisina, pinuntahan niya si Ana sa hardin. Nakaupo ito sa isang bangko. Nakatitig sa kanyang sampagita na ngayon ay hitik na sa puting bulaklak. Hana, tawag niya. Lumingon ito at sa isang saglit, nakita niya ang dati niyang Ana, mahina at malungkot. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang blankong ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Umupo sa tabi nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot ni Ana. Hindi nakatingin sa kanya. Anong problema? For weeks, you've been avoiding me. You've been acting different. May nagawa ba ako? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng frustrasyon. Tumingin si Ana sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na blanko ang kanyang mga mata. Puno ito ng sakit at pait. May itinatago ka ba sa akin, Marco? Natigilan si Marco. Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Hindi siya makasagot. Ang kanilang tensyonadong pag-uusap ay pinutol ng pagdating ni Bella na mukhang nagmamadali at balisa. Kuya! Kanina pa kita hinahanap! Sabi nito, hindi pinapansin si Ana. I need to talk to you. Now, it's urgent. Naiinis na tumayo si Marco. Can't you see I'm in the middle of something? This is more important. Giit ni Bella. Hinila ang braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Ana nang may halong takot at galit. Naramdaman ni Bella ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niyang malapit na. Masyado nang malapit si Ana sa katotohanan. Hinila ni Bella si Marco papasok sa library at isinara ang pinto pero hindi niya ito naisara ng mahigpit. Naiwan si Ana sa labas. Ang puso ay dumadagundong. Sinundan niya ang mga ito. Hindi dahil sa gusto niyang makinig, kundi dahil ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Huminto siya sa labas ng pintong bahagyang nakabukas. Ano ba yon, Bella? Ano ang mas importante kaysa sa pag-aayos ng gulo sa sarili kong pamamahay? Narinig niyang sigaw ni Marco sa loob. Ito na nga ang gulo, kuya. Siya! Yang babaeng yan! Sagot ni Bella. Ang boses ay nanginginig sa pagkataranta. Hindi mo ba nakikita? Nagtatanong na siya. Naghahanap na siya ng mga sagot. Nakita ko siya sa library, tumitingin sa mga lumang papeles. Kuya, alam kong malapit na niyang malaman. Itigil mo na to bago pa mahuli ang lahat. Palayasin mo na siya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Si Ana sa labas ay napahawak sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang sariling humikbi. Pagkatapos, ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw. Puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Ana dati.
Isang pinaghalong galit, pagsisisi, at lubos na desperasyon. At ano ang gusto mong gawin ko, Bella? Ano? Sigaw nito, ang boses ay basag. Sabihin sa kanya na ako ang dahilan kung bakit halos mamatay ang tatay niya, na ako ang duwag na tumakas at iniwan siyang nakahandusay sa kalsada. Sabihin sa kanya na ang kasal na ito, ang pera, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan para lang pagtakpan ang kasalanan ko, na ako dapat ang nasa kulungan ngayon at hindi dito sa magarang bahay na to. Iyon ba ang gusto mong gawin ko? Sa labas ng pinto, ang mundo ni Ana ay gumuho. Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang hinala ay naging kumpirmasyon. Ang katotohanan ay isinampal sa kanya ng buong kalupitan. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa nanginginig, ay nawalan ng lakas. Nabitawan niya ang hawak niyang cellphone, bumagsak ito sa marmol na sahig. Lumikha ng isang malakas na tunog ng nababasag na salamin na pumunit sa katahimikan ng mansyon. Sa loob ng library, biglang natigil ang sigawan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumabas si Marco at si Bella. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Nakita nila si Ana na nakatayo roon. Ang mga piraso ng basag na cellphone ay nasa kanyang paanan. Ang mukha ni Ana ay walang buhay. Maputlang maputla na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco, ngunit tila hindi siya nito nakikita. At pagkatapos, isang butil ng luha ang tumulo. Sinundan ng isa pa at isa pa. Isang tahimik na pagbuhos ng sakit na mas malakas pa sa anumang sigaw na narinig ni Marco sa buong buhay niya. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat kaysa sa bigat ng mundong nakapatong sa balikat ni Ana. Ang basag na cellphone sa sahig ay isang perpektong metapora para sa kanyang basag na puso at sa kanilang basag na pagsasama. Si Bella ang unang nakabawi. Hana, hindi. Ay, hindi. Yan ang. Ngunit pinutol siya ng isang kilos mula kay Ana. Dahan-dahan, kinuha ni Ana mula sa kanyang bulsa ang isang bagay, ang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito at walang salitang iniabot kay Marco. Nang makita ni Marco ang sirang cufflink sa loob, ang huling hibla ng pagtatanggol sa kanyang mukha ay gumuho. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Ana. Iyon ang pag-amin. Isang pag-amin na walang ginamit na salita. Ito ba? Nagsalita si Ana. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit bawat salita ay matalas na parang bubog. Ito ba ang hinahanap mo? Hindi sumagot si Marco. Lahat? Pagpapatuloy ni Ana. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kabaitan, ang pag-aalala, ang pagbabayad sa ospital, ang kasal na to. Lahat pala, isang malaking kasinungalingan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya, puno ng pait at sakit. At ako na parang tanga. At naniwala pa ako. Nagsimula na akong maniwala na baka totoo ang lahat ng ito. Ana, let me explain. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Iniaangat ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng pagsisisi. Explain! Sumigaw si Ana. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno na ng galit, isang galit na isinilang mula sa matinding sakit. Anong i-explain mo? Na halos mapatay mo na ang tatay ko? Na iniwan mo siyang mag-isa sa kalsada para mamatay? At pagkatapos ang solusyon mo ay bilhin ang anak niya? Bilhin ang katahimikan ko? Bilhin ang konsensya mo? Bawat tanong ay isang sampal sa mukha ni Marco. Bawat salita ay totoo. Natakot ako. Amin niya sa basag na boses. I was young. I was stupid. I-panic. I was afraid of losing everything I'd worked for. I know. I know it was a cowardly thing to do. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang gabing yon, Ana. Walang araw. Pagsisisi? Muling tumawa si Ana. Kung talagang nagsisisi ka, sana humarap ka sa pulis. Sana inamin mo ang kasalanan mo. Pero hindi. Nagtago ka. Nagtago ka sa likod ng pera mo.
Ginamit mo ako para pagtakpan ng krimen mo. Kuya did it for us. For the company. Para sa pamilya natin. Sabat ni Bella, sinusubukang ipagtanggol ang kapatid. Hindi mo maiintindihan yon dahil wala kang pangarap kundi magbenta ng bulaklak. Hinarap siya ni Ana. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Wala kang alam sa pakiramdam na halos mawalan ng isang magulang. Kaya manahimik ka. Natigilan si Bella. Hindi inaasahan ang tapang mula sa babaeng dati niyang minamaliit. Muling ibinaling ni Ana ang tingin kay Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagod at kalungkutan. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya. Gusto kong umalis ka. Sabi niya, sa isang boses na halos pabulong na, ngunit mas malakas pa sa anumang sigaw. Ana, please, umalis ka. Pag-uulit niya, mas matigas na ngayon. Umalis ka sa pamamahay na ito. Umalis ka sa buhay ko. Bago pa magbago ang isip ko at bago ko tawagan ng pulis. Iyon ang huling ultimatum. Ang huling pagpipilian na ibinibigay niya hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya. Ang pagpili sa pagitan ng hustisya at ng kapayapaan ng sarili niyang kalooban. Tinitigan ni Marco si Ana, ang babaeng sinaktan niya, ng lubusan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Nakita niyang wala nang natira. Ang pag-asa, ang namumuong pagmamahal, ang tiwala lahat ay naging abo. Walang salitang tumango si Marco. Ang kanyang mga balikat ay napayukdok sa bigat ng kanyang pagkatalo. Tinalikuran niya si Ana. Bawat hakbang palayo ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Nilagpasan niya si Bella na tulala pa rin. Naglakad siya palabas ng pinto, palabas ng mansyon, palabas ng buhay, na sinubukan niyang bilhin at ayusin. Nang marinig ni Ana ang pagsara ng pinto sa labas, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na marmol, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang cellphone. Ang katawan niya ay nanginig sa isang malakas at hindi mapigilang paghagulgol. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagmamahal na nasayang. Ang tunog ng kanyang pagtangis ay umalingaw-ngaw sa malaki at walang lamang mansyon. Nakuha na niya ang katotohanan. Nakuha na niya ang hustisya sa kanyang sariling paraan. Pero ang pakiramdam niya, nawala na sa kanya ang lahat. Lumipas ang mga linggo. Ang malaking mansyon ay naging isang malawak na disyerto ng katahimikan. Si Bella ay umalis kinabukasan matapos ang komprontasyon. Hindi na muling nagpakita. Naiwan si Ana na mag-isa, kasama ang mga multo ng nakaraan at ang alingawngaw ng mga sigaw at hagulgol. POV. Sa unang mga araw, ang tanging nararamdaman niya ay galit, isang nag-aalab na galit na nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Gabi-gabi, natutulog siya sa malaking kama, yakap ang isang unan at hinahanap ang presensya ng taong minsan niyang pinangarap na makasama. Inasikaso niya ang paglabas ng kanyang ama sa ospital. Iyon ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang makitang muling nakangiti at lumalakas si Tatay Tomas, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa hardin, sa tabi ng namumulaklak na ngayong puno ng sampagita, hindi na napigilan ni Tomas na magtanong, "Anak, nasaan na ba ang asawa mo?" Tanong nito. Matagal na siyang hindi dumadalaw. Nag-away ba kayo? Napabuntong hininga si Ana. Alam niyang darating ang araw na ito. Sa wakas, ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya itinago ang anumang detalye ang aksidente. Ang kasal, ang kasinungalingan, ang pag-amin. Nakinig ng mabuti si Tomas. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang gulat o galit. Nang matapos si Ana, hinawakan nito ang kamay ng anak. Nagalit ka ba, Tay? Umiling si Tomas. Ang galit ay isang lason na, tayo rin ang umiinom, anak. Oo,
Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pero sa tingin mo ba? Sa pag-alis niya? Sa pag-iwan sa lahat ng ito? Hindi ba't iyon na rin ang kanyang parusa? Pero niloko niya tayo. Niloko niya tayo. Oo, sabi ni Tomas. Pero iniligtas ka rin niya. At iniligtas niya ako. Siguro, sa paraang alam niya, sinubukan niyang itama ang mali. Baluktot, pero sinubukan pa rin. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Ana. Anak, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Hindi para palayain siya sa kanyang kasalanan. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo. Para palayain mo ang sarili mo sa bigat ng galit na dinadala mo. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa puso ni Ana. POV. Marco, 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 Marco. Simula nang umalis siya sa bahay na iyon, si Marco ay parang isang taong walang kaluluwa. Nag-check-in siya sa isang simpleng hotel, malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Ang unang ginawa niya kinabukasan ay ang isang bagay na dapat niyang ginawa isang taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa presinto ng pulis. Naupo siya sa harap ng isang investigador at isinalaysay ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatakip. Inamin niya ang hit and run. Isinuko niya ang sarili. Pagkatapos noon, ginawa niya ang pangalawang bagay. Tinawagan niya si Attorney Reyes. Inatasan niya itong ihanda ang mga papeles. Ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang mga savings, ang mga stocks, ang mansyon ay ililipat sa pangalan ni Hana at Tomas de Leon. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang pag-amin na hindi siya karapat-dapat sa mga ito. Nag-iwan din siya ng isang sulat. Isang sulat na hindi niya alam kung mababasa ba ni Ana. POV. Ana. Makalipas ang isang buwan, isang sobre ang dumating para kay Ana. Galing ito kay Attorney Reyes. Sa loob ay ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian at isang sulat kamay na liham. Ana, walang salita ang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. Alam kong huli na ang lahat at walang halaga ang makakapagbura sa sakit na idinulot ko sa iyo at sa iyong ama. Ito na ang huling beses na guguluhin kita. Isinuko ko na ang aking sarili sa pulis. Haharapin ko na ang nararapat sa akin. Ang mga ari-ariang ito ay hindi kabayaran. Isinasauli ko lang ang dapat ay sa inyo simulat sa pulpa. Ang kapayapaan na ninakaw ko. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Pero kung hindi, maiintindihan ko. Maging masaya ka, Ana. You deserve all the happiness in the world, Marco. Habang binabasa ni Ana ang sulat, ang mga luhang pumatak ay hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng isang bagay na mas komplikado. Dinalaw niya siya sa araw ng pagdinig. Nakita niya si Marco sa kabilang panig ng silid, nakasuot ng uniforme ng preso, mas payat, at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, nakita ni Ana ang lahat ang pagsisisi, ang sakit, ang pag-asa. Walang nagsalita, pero sa tingin na iyon, nagkaunawaan sila. Makalipas ang ilang taon, isang maaraw na hapon sa isang parke sa Quezon City. Si Ana, na ngayon ay mas may tiwala sa sarili at may ngiti na laging abot sa kanyang mga mata, ay abala sa pag-oorganisa ng isang maliit na event. Siya na ngayon ang namamahala sa Pundasyon Pag-asa, isang charity na tinayo niya gamit ang pera mula kay Marco. Tinutulungan nito ang mga biktima ng hit and run at ang kanilang mga pamilya. Ma'am Ana. Tawag ning isang volunteer. Ngumiti si Ana. Ang buhay niya ay simple, ngunit puno ng layunin. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, isang anino ang tumabon sa kanya. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaki. Simple lang ang suot, nakamaong at puting t-shirt. Malinis ang gupit.
Ang mukha ay may ilang bagong linya, ngunit ang mga mata ay pareho pa rin. Si Marco. Natigilan si Ana. Ang puso niya ay biglang kumabog. Marco. Nasabi na lang niya. Ana. Sagot nito. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kalalabas ko lang kahapon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pero hindi ito awkward. Puno ito ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Kamusta ka? Tanong ni Marco. Okay lang. Sagot ni Ana. Ikaw? Okay na rin. Nagsisimula ulit. Tumingin ito sa paligid, sa mga banner ng pundasyon. Maganda ang ginawa mo rito. Salamat, sabi ni Ana. Naglakas loob si Marco na magtanong. Ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Ana, pwede ba tayong magsimula ulit? Tinitigan siya ni Ana. Ang galit ay matagal nang nawala. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira ay ang alaala ng isang pag-ibig na isinilang sa maling paraan, ngunit marahil ay totoo pa rin. Isang matamis at mahinahong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Isang ngiting puno ng pag-asa. Tingnan natin, sagot niya. Makalipas ang isang taon, ang salitang tingnan natin ni Ana ay naging isang serye ng mga pagsubok na hindi na tungkol sa mga sekreto o kasinungalingan, kundi tungkol sa muling pagtuklas sa isa't isa. Ang kanilang mga date ay malayo sa karangyaan ng nakaraan. Wala nang mga charity ball o mamahaling restaurant. Sa halip, meron silang mga hapon na paglalakad sa parke, sabay na kumakain ng kwek-kwek at fishball mula sa isang street vendor. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa ingay ng mga batang naglalaro. Minsan, dinadalaw ni Marco si Ana sa bago nitong flower shop, isang maliit at kaaya-ayang pwesto na ipinundar ni Ana mula sa sarili niyang pagsisikap. Hindi na siya ang CEO na nakaupo sa toreng, gawa sa salamin. Siya ay si Marco lang, ang lalaking tumutulong magbuhat ng mga paso, ang lalaking matiyagang naghihintay habang inaayos ni Ana ang isang bouquet para sa isang customer. Natutunan niyang ngumiti ng mas madalas, isang ngiting totoo na umaabot sa kanyang mga mata. Si Ana naman ay tila isang bulaklak na tuluyan ng bumukadkad. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kumpiyansa. Siya na ang may hawak ng kanyang buhay, ng kanyang negosyo, ng kanyang kaligayahan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Marco ay ang parehong pagpapatawad na ibinigay niya sa kanyang sarili. Isang linggo, isinama niya si Marco sa bahay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, formal na humarap si Marco kay Tatay Tomas, hindi bilang isang bilyonaryong nagbabayad ng utang, kundi bilang isang lalaking nagkamali. Mang Tomas, sabi ni Marco, nakayuko. Wala pong sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo at sa pamilya ninyo. Tiningnan siya ni Tatay Tomas at pagkatapos ay ngumiti ito ng malumanay. Tinapik nito ang balikat ni Marco. Ang mahalaga, Marco, ay hindi kung saan ka nagkamali, kundi kung saan ka bumangon. At sa nakikita ko sa inyo ng anak ko ngayon, mukhang pareho na kayong nakabangon. Ang basbas na iyon mula kay Tatay Tomas, ang huling piraso na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Isang hapon, dinala ni Marco si Ana pabalik sa parke kung saan sila unang nagkita muli. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, huminto sila. Ana, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Kinuha nito ang dalawang kamay ni Ana. Naaalala mo ba noong una kitang hinarap sa opisina ko? Nung inalok ko sa iyo ang isang kasunduan? Tumango si Ana. Nagtataka kung saan ito patungo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi lang dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ko sa iyo. Tiningnan kita bilang isang solusyon, isang transaksyon. Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng pagmamahal na hindi niya naipakita noon. Ngayon, gusto kong gawin ng tama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ana. Mula sa kanyang bulsa,
Kinuha niya hindi ang isang mamahaling singsing na may dambuhalang diamante, kundi ang isang maliit na puting bulaklak ng sampagita na pinitas niya mula sa halaman ng minsan nilang pinagsaluhan. Hana Ana de Leon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang kontrata, walang pera, puso ko lang ang kaya kong ialay. Ang pangako na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyo sa bawat araw ng buhay ko. Pakakasalan mo ba ako? Akulit, sa pagkakataong ito, dahil sa pag-ibig, ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Ana. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ang oo na ibinigay niya ay hindi isang pabulong na puno ng sakit, kundi isang malinaw at masayang sagot na narinig ng buong mundo. Oh, Marco. Oh, itinayo niya ito at niyakap ng mahigpit. At sa ilalim ng puno ng akasya, sa gitna ng isang ordinaryong hapon, sinelyuhan nila ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi na itinayo sa pundasyon ng pera o kasinungalingan, kundi sa isang bagay na mas matatag. Sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na napatunayang mas matibay pa sa anumang pagkakamali ng nakaraan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Ana at Marco. Isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng kasinungalingan, at pinagtibay ng pagpapatawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat munting ngiti ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, at umasa para kina Ana at Marco. Ang kanilang istorya ay isang paalala na tayong lahat ay tao lamang, nagkakamali at nasasaktan. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkakaroon ng kasalanan, kundi sa kakayahang buong pusong humingi ng tawad at, higit sa lahat, sa kakayahang magpatawad. Isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa kapayapaan ng ating mga sarili. Naway nag-iwan sa inyo ang kanilang pag-iibigan ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili o naipipilit. Ito ay itinatanim sa matabang lupa ng katotohanan, dinidiligan ng tiwala at pinagyayabong ng walang katapusang pangalawang pagkakataon. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi sa kwento ni na Ana at Marco? At ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, ako po ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang mainit na yakap at taos-pusong pasasalamat. Paalam.